ito na yung unang vlog natin ngayong taong 2026. And again, Happy New Year po sa inyong lahat. Kayo po ba? Masaya po ba ang New Year ninyo? Same pa rin po ba ang ulam ninyo at pang ilang araw na yung ulam ninyo ngayon? Ito na yung ulam natin ngayon guys, kaldereta. Pangatlong araw na ulam na natin to at 6 na beses na painit na natin to. At maya maya nga pala, binabala kong lumabas muna ng bahay para naman makapasyal tayo habang meron pa tayong meron pa tayong day off ngayon. Bale, Friday na pala ngayon at January 2. Medyo mabilis na yung araw. Maya-maya, Monday na ulit at babalik na ulit tayo sa trabaho. So, bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Good morning, neighbors! Unang snow po ng ngayong taon. Ito po. Grabe, ang daming snow. First time ko rin nakita ng ganitong kakapalang snow. Ayan po. Sakto, pagkabukas natin ng bintana, nag-i-snow na. Yes! Woo! Time check muna tayo. 4:40 na ng hapon. So, naisipan ko munang lumabas ng bahay para naman po masulit natin tong araw na to. At mahirap din kasi wala lang tayong ginagawa sa bahay ngayon. Kaya ayun po, naisipan ko na lang na gumala muna bago tayo umuwi. At ito na naman po yung snow. Nag-snow na naman guys. So andito na ako ngayon sa train station at mag-charge lang ako ng ikuko natin. Weather check muna tayo. 4 degrees Celsius po dito ngayon at mas malamig na po ngayong taon. Grabe, pagpasok pala ng 2026, biglang lamig agad. Buti na lang tumigil na yung snow kanina lang. Kasi nga nag-snow din yung pinakita ko sa inyo. Tapos nag-snow ulit nung umalis tayo ng bahay. Next train natin, 4:54 pa. Ay, meron pa tayong 5 minutes na paghihintay. Ayun po, nag-i-snow na naman ulit. Wow! Pero pa konti-konti lang dito ngayon. Pero sa ibang part ng Japan, doon po umuulan talaga ng snow na makapal. Pero dito po sa amin, ganito lang po eh. Medyo madalang lang po at paminsan-minsan din pag winter season. Ayun, medyo matagal-tagal pa yung train na dumating. Siguro lilipad na lang ako. Ayun, nandito na tayo sa Namba ngayon at naisip ko na rin na maghanap ng kainan dito, panghapunan. At dahil sobrang lamig po ngayon guys, gusto ko ulit makahigop ng sabaw at naghanap lang tayo ng mga kainan dito. Medyo tinanggal na nila yung mga Christmas lights dito sa mga puno. Kaya wala nang nakasindi sa ngayon. Pero ang ganda pa rin ng Dotonbori kahit na gabi na. Pero wala pang 6 PM yan guys. Ano pa lang to? 5:20 ng hapon. Pero sobrang dilim na. At nakikita nyo po na buhay ang Dotonbori. Sobrang dami talaga ng tao, lalo na bakasyon pa rin ngayon. Ilang araw na lang po at balik trabaho na tayo, kaya sulitin na natin itong araw na natitira. Alam nyo ba guys, tuwing bagong taon, merong mga ibang shops dito sa Japan na nagbebenta ng fuku, bukuro or tinatawag natin na lucky bag. So dito nga po pala sa pinuntahan ko, makakabili kayo ng ganitong bag sa halagang 2,026 yen. Pero di natin alam kung ano yung nasa loob nito. Kaya sinisimbolo ito ng good fortune na bag. Kaya marami po sa kanila ay bumibili ng ganitong bag. Tapos nung nakapasok na ako dito sa may big camera at umakyat ako dito sa may second floor, meron din silang lucky bag na binibenta ng ganitong presyo. Yung iba dito, nagbebenta sila ng smartwatch at iba dito ay mga accessories. And bigla akong napadaan dito sa may Insta360 guys. Grabe na yung X5 dito ngayon, sobrang bigat na ito sa bulsa. Tsaka pinapangarap ko rin magkaroon ng bagong camera para makapag-upgrade din ako.
Okay po, andito tayo ngayon sa may Takashimaya at papunta tayo ng Namba Parks dahil meron pong magandang illumination doon na nagaganap tuwing gabi. Bale, konting lakad lang tayo bago tayo makarating ng Namba Parks. Meron kasi silang winter illumination doon na nagaganap tuwing winter. Kaya puntahan na natin habang meron pa. Time check muna tayo. 6:15 na ng gabi at talagang marami pa rin ang tao dito ngayon. Kahit saan tayo magpunta. Dati po, ito, highway. Kaya ang ginawa, naging daanan na ng tao. Dami na pong binago dito. At yung iba dito, sinarado. Tapos ginawang ganito. Which is mas maganda po. So dito nga po, meron pang Christmas lights. Ayan. Nandito na rin kasi tayo sa may Namba Parks na ngayon at aakyat na lang tayo doon sa may escalator para makaakyat tayo. Ito na po ang Namba Parks na makikita yan dito sa Osaka. At dito po yung merong illumination. Ito na po yung tinatawag nating Namba Hikari Tabi. At ito po yung illumination map at papasok na tayo doon sa loob. So ganito yung makikita natin sa loob, guys. Ayan, bale, dito tayo magpapapicture, guys. Kasi dahil nagpapapicture sa may kabila. Ayan po. Ganda ng ilaw, no? Pati yung pagkagawa nila dito. At diretso pa tayo doon. Dahil mas marami pa pong pupuntahan doon. Parang parang outlet yung style dito. Pero po dito, puro mga mall po dito. Hindi po outlet ito, kundi ito po yung Namba Parks. Bale, matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapunta dito. Ngayon lang ulit. So ito po yung Christmas lights nila dyan. Dami, di ba? Kasi ito yung Carnival Mall. Ayan. Maganda rin pumasok dyan sa loob. At marami kayong mahanap ng mga kainan dito. Ayan. So dito naman meron din silang Muji, may Seria, tapos may Workman din. Kung saan pwede kayong makabili ng murang damit dyan sa may Workman. Tapos ito yung Namba Parks. Ayun, bali, libutin muna natin to, guys. Tayo pong mga pailaw dito. Ayan po. Tapos mamaya-maya akit din tayo sa taas. Meron din kasing doon na mas magandang illumination. Paakit na tayo sa may second floor. At mas maganda na yung illumination doon sa may taas. Pupuntahan natin yung second floor. So ito na yung dito na tayo sa may second floor ngayon. At ito na yung nila, yung Christmas tree na Hikari Tabi. Na makikita yan dito sa may second floor. At meron pong magandang puno doon na may pailaw din. Tara, lapit tayo doon. At ito nga po yung makikita dito sa Namba Parks, ang Light Waterfalls. Wow! Ayan po, kulay blue po yung makikita nyo. Kaya talaga nagbukang waterfalls, no? So ang ganda ng ilaw dito, no? Ayan po, medyo mataas-taas din siya hanggang doon sa tuktok rin ng building. So ito po yung Light Waterfalls na nakikita sa may Namba Parks. Ayan. Ganda ng ganda ng kulay ng ilaw. Akyat tayo ng third floor para makita natin yung wooden deck. Okay, so meron din silang pailaw sa labas. Hindi tayo nakadaan dito kanina. Pero okay lang, hinanap natin yung wooden deck. Finally, nandito na tayo sa labas ng third floor at dito natin makikita ang wooden deck. So ipapakita ko sa inyo. Typical na kahoy po talaga kasi nga wood. At meron silang deck doon. Para siyang rest house, no, na itsura. So ganito po kaganda ang wooden deck. At meron ding pababa dun, guys. So ito lang po yung makikita sa may sa may wooden deck. Dahil po kayo makikita ang iba't ibang uri ng halaman dito. Di lang siya makita kasi nga madilim na po. At nababalot lang ng mga ilaw-ilaw dito.
Okay, dito ulit tayo sa may wooden deck. Ganda dito. Tahimik ang lugar. So ito po. Akyat tayo ng 8th floor at meron pa tayong pupuntahan na illumination doon. At ito nga po yung makikita dito sa may Nampa Parks, ang Glimmering Meadow. So punta tayo doon. Ang daming tao doon eh. Yung medyo hindi lang siya kita kasi nga madilim. Ayan po. Ito pa yung Glimmering Meadow nila dito. Ganda no? Ayan po. Mamaya akyat tayo dyan. Dito lang tayo sa may taas. Mag-ano lang tayo dito, picture. Okay, dito tayo sa taas. Kunting pahinga lang tayo, saka tayo aakyat ng 9th floor. Biglang nag-blue ang ilaw. Ganda dito. Yan, maya may isa pa tayo pupuntahan. Or dalawa pa pala. At makikita din dito sa 8th floor ang Parks Moon. Ayan po, mukha lang siyang moon no. What? Pero nasa taas siya ng elevator. Ayun, may mga pailaw-ilaw na siya dun. Kanina pa ako hanap dito sa Parks Moon. Andito lang pala sa may taas ng elevator. Ayun po. Ang galing nung pagkagawa nila dito guys. At ayun po. At ang last na pupuntahan natin sa may 9th floor. Bali, akyat na tayo ng hagdanan. Doon na natin makikita. So far so good po guys. Talagang ganda ng illumination dito. Kaso ang mahirap din minsan. Kayo pa mismo maghahanap kung anong floor. Kaya ang ginawa namin, inisa-isa namin yung floor dito para para makita yung mga illumination dito. Bali ito na yung last na illumination guys sa may 9th floor. Dito tayo sa may hagdanan umakyat. Ito na yung last, ang Blue Square. Dito lang yun guys. Kung ano yung nakita nyo kanina sa may Blue Falls, ito rin yung makikita natin na kulay ng ilaw. So ito po yun, ang Blue Falls. Tara, pasukin natin. Ganda ng ilaw no. Wow, ganda. Lakat-lakat lang tayo dito. Saka tayo tatawid sa kabila. Ganda ng ilaw oh. Happy New Year. Tapos ito na yung parang tulay niya na Blue Square. Tara, tawid tayo. Ayan po. Parang parang nabana na sa ato yung itsura, di ba? Ganda. Ayan, tawid-tawid lang muna tayo. Ganda. Wala akong masabi kung di ba ganda. Sana mas pa. Sana meron pang ganito pag next year. Grabe, ang ganda ng pailaw. Lamig. Okay po, at ito lang po makikita dito sa may Nampa Parks. At nakita na natin yung buong pailaw dito. Bale, maghanap na tayo ng mga kainan dito guys bago tayo umuwi ng bahay. At medyo nagugutom na rin ako. Sulit ulit yung araw dito ngayon at nakapasyal-pasyal din tayo. Buti na lang at meron silang illumination dito na medyo malapit sa bahay natin. Bali 25 minutes, 25 minutes mula sa bahay hanggang dito pag sasakay kayo ng train. Kakauwi ko lang po ng bahay at meron nga palang magpapa-shoutout ngayon.
So shoutout po mula kay Ma'am Everlyn Hayuhay 161. Hello po sa inyo ma'am. At Happy New Year na rin po. At shoutout na rin po sa asawa nyo na si Bot and Ever Hayuhay. Hello po. So maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo sa akin palagi. And God bless you all. At shoutout na rin tayo kay Sir Chris Claudio. Hello po sa inyo sir. At shoutout na rin po sa mga pinsan nyo, mga kamag-anak nyo. Ito, Jolo Enzo Enchay, Justin Lovenzo C. Gomez, and Christina Ney Lorenzo Gomez Enzo, Angelina C. Gomez Enchay. So ito po, yun, shoutout po sa inyo at sana po nag-enjoy po kayo sa family reunion nyo. At sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo dito at isa-shoutout ko po kayong lahat. At magsasagot lang muna tayo ng mga katanungan dito. Mula kay Ashi Plays 4176. Ang sabi niya, boss, saan ibubuk yung tour nyo? Actually, nagbook na kami ng pinasyal namin sa Shirakawa-go, Takayama, tapos sa Gojo Hachimang, sa Klook Up lang po yan. Ang kagandahan po kasi dyan, medyo makakamura po kayo sa gastusin. At kayang-kaya po ng budget nyo yan. Basta i-download nyo lang po yung Klook Up at andun na po lahat ng mga gusto nyong pasyalan. Hindi lang po mga pasyalan ang meron doon. Meron din pong mga transportation tulad na sasakay kayo ng mga Shinkansen, bus, aeroplano. Tapos meron din silang hotel kung saan pwede kayong mag-check-in. At ang kagandahan doon, nandoon na silang lahat, pati yung gusto nyong pasyalan. So bali, ilalagay ko na lang dito sa baba yung pinabook namin dati nung nagpunta kami ng Shirakawa-go. Ito po sa baba. At ang nagastos namin dyan per person ay nasa 7,800 yen. Since dalawa naman po kaming na masyal dyan, ang nagastos namin lahat dito ay nasa 15,600 yen. Sa lang po yan, nasa tour lang po yan at hindi pa po kasama yung hotel dyan. So ayun lang po, try nyo na po i-download yung Klook Up para makapili po kayo kung saan yung gustong mamasyal. At ulitin ko po, ang pinasyal namin sa 3 lugar ng isang araw. Unang-una po ang Gojo Hachimang, pangalawa ang Takayama or yung tinatawag natin na Little Kyoto. So, speaking of Takayama, isa nga pala sa sikat na pagkain na makikita doon ay ang Hida Beef or Hida Wagyu. So, marami nga pala nagtatanong dito sa mga comments kung bakit hindi daw ako kumakain ng beef. So, since nung bata pa lang ako, na-try ko nang kumain ng beef. Pero ang problema po, hindi po kaya ng sikmura ko, sadyang ayaw lang po talaga ng katawan ko. Siguro po dahil na rin po sa lasa niya or sa sa amoy, kaya siguro hindi ako kumakain ng beef. Yun na lang din yung reason ko kung bakit. At ang last na napuntahan namin doon ay ang Shirakawa-go. Yun po yung pangarap na pasyalan na gusto kong puntahan dito sa Japan. At ayun, nakabit ko naman tong pangarap ko, and thank you Lord sa biyaya na binigay niyo sa akin. So next naman po, mula kay Sado Fon Ibang. Ang sabi niya, Shirakawa sa Gifuken po ba yan? So yes po, part pa din siya ng Gifuken. Kaya yung pinasyal namin sa tatlong lugar, sakop pa rin siya ng Gifu Prefecture. Kaya yung Gifu Prefecture, isa rin niya sa maluwag na lugar dito sa Japan or yung province. Dahil pag once na pumunta kayo ng Gifu, puro mga bundok na yung makikita nyo at medyo mataas na rin kasi ang altitude doon sa ibang part ng Gifu. Kaya ang temperature sa bandang Shirakawa-go ay sobrang baba yan. Kaya laging umuulan ng snow doon. Kaya yun na rin ang dahilan kung bakit maraming mga turista ang nagsisipuntahan sa Shirakawa-go. Dahilan na rin sa baba ng temperatura at sa kapal din ng snow, dahil kahit sino naman po pangarap talagang makakita ng snow, isa na rin ako doon. At ayun po, nasagot ko na po lahat ng katanungan ninyo. Sa mga gustong magtanong dito guys, mag-comment lang po kayo dito at sasagutin natin yan.